Billionaire's Instant Bride, Part 22. Nalimpungatan ako nang maramdaman kong may mabigat na dumantay sa tiyan ko. Hindi ko na nga alam kung anong oras ako nakatulog kagabi. Nagising pa ako ng maaga. Agad akong nagmulat ng mata at tiningnan kung ano ang pumatong sa tiyan ko. Pero natigilan ako nang makita ko ang braso ni Mr. Muller. Doon ko lang din naramdaman ang mahina niyang hininga na mahinang tumatama sa aking leeg. Bigla akong natuod. Hindi ko alam kung dapat ba akong gumalaw dahil baka magising siya at akalain na naman niyang ako ang unang yumakap sa kanya. Napabugan na lang ako ng hangin bago nagdesisyon na muling ipikit ang mga mata ko at hintayin na lang siyang magising at nang malaman niyang siya talaga ang naunang yumayakap. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko nang masilahin niya ako palapit sa kanya. Damang-dama ko na ang init ng kanyang katawan. Idinantay rin niya ang binti niya sa paa ko kaya parang ikinulong niya ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko at umakyat ang dugo sa magkabilang pisngi ko. Naging mabilis din ang aking paghinga. Kasabay ng panunumbalik sa aking isipan ng mga maiinit na tagpong naganap sa pagitan namin sa eroplano. May kung anong namuo sa lalamunan ko na naging dahilan para ilang beses akong mapalunok. Pilit kong hindi pinansin ang nararamdaman ko, pero hindi ko magawa-gawa. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang kung mag-react ang katawan ko sa kanya. Marahil ay naninibago pa rin talaga ako dahil siya ang kauna-unahang lalaki na gumawa sa akin ng mga ganitong bagay. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Ilang beses akong huminga ng malalim pero bawat segundong lumilipas ay naaakit akong humarap at tingnan ang pagmumukha niya. Gusto kong makita kung gaano kapayapa ang itsura niya kapag tulog siya. Muli akong napalunok at hindi na nga mapigilan ang sarili kong tingnan siya. Mula sa liwanag na lumulusot sa bintana, ay nagawa akong makita ng klaro ang mukha ni Mr. Muller. Bagay na bagay sa kanya ang magulo niyang buhok, ang maayos at makapal niyang kilay, ang pagkatangos-tangos ng ilong, ang prominente niyang panga, at ang mamula-mula niyang labi na bahagya pang nakanguso. Natuon sa mga labi niya ang atensyon ko, at napagagat na lang ako sa labi ko. Marahan akong umiling, at takmang tatalikod na sana nang bigla siyang magmulat ng mata at magtagpo ang tingin naming dalawa. Kitang-kita ko kung paano bumaba ang tingin niya sa sarili niyang braso, sabay tingin pabalik sa mukha ko. Doon na nanlaki ang mga mata niya sabay tulak sa akin palayo. What do you think you're doing? Napatili ako nang mapalakas ang tulak niya sa akin at nahulog ako sa sahig. Una ang puwet. Sir! Inis kong bulalas bago ako mabilis na bumangon at kunot-noo siyang tiningnan. Halos magtagpo na ang mga kilay ko sa inis na nararamdaman ko. Kailangan mo ba talaga akong itulak? Why are you hugging me? Napatas naman ang kilay ko sa sinabi niya. Excuse me? Kitang-kita niyo naman po kung sino ang yumakap. Hindi ko na napigilan ang pag-ikot ng mga mata ko sa inis dahil sa sinabi niya. Kitang-kita niyo na kayong may gawa tapos ipapasa niyo pa sa akin. Kunot noong sambit ko bago marahas na bumuga ng hangin sabay diretso sa banyo para maghilamos at nang makababa na ako at makapaghanap ng pwedeng gawin. O iya, ang aga mo naman yata. Bungad na tanong sa akin ni Lolo Henry nang maabutan ko siya sa sala at nanunood ng balita. Good morning po, Lo. Sambit ko sa kanya at pilit na umiti para itagong inis na nararamdaman ko. Nag-breakfast na po ba kayo? Gusto niyo pong lutuan ko kayo? Alo ko sa kanya. Kita ko ang pagsilay ng sabik ng ngiti ng matanda bago to bumaling sa akin. Really? Opo. Sige iha, make my breakfast. Salihan mo na rin ang asawa mo. Hirit niya. Hindi niya na po kailangang sabihin yun, Lo. Automatic na po yan eh. Hirit ko at pilit ng umisi. Ganap na ganap pa rin ako, kahit na naiinis pa rin ako kay Mr. Muller.
Kung makatulak siya sa akin, ay parang diring-diri talaga siya eh. Siya nga tong biglang nangyayakap. Iha, okay ka lang? Tanong sa akin ni Lolo Henry habang inihahanda ko ang mesa sa may garden ng mansyon. Gusto niya kasi na mag-umagahan sa labas ng bahay at lumanghap ng sariwang hangin. Po? Bakit niyo naman po naitanong? Sagot ko bago inilapag ang tela sa kahoy na mesa. Are you still upset about what happened? Tanong niya bago lumapit sa akin at tinulungan akong ayusin ang gusot ng tela. Don't worry, I book a vacation for you too. It's in a private island. Dagdag niya at ngumiti sa akin. Nginitian ko rin siya pabalik para kumbinsin siyang ayos lang ako. Mukhang tama nga si Mr. Muller na matalas pa rin ang mga mata ng lolo niya. Wala na po yun sa akin. Hindi lang po talaga ako nakatulog ng maayos kagabi kaya ganito po ako ngayon. Paliwanag ko sa kanya. Did you two try doing it again? Tanong niya sa akin habang bahagyang nanlalaki ang mga mata. Bigla kong namula sa sinabi niya at mabilis na umiling. Hindi po. Sagot ko at pilit na ngumiti. Hindi kasi talaga ako komportabling pag-usapan yung ganung bagay. Lalo na't may nangyari sa aming dalawa. Sa tuwing nababanggit kasi ang tungkol sa bagay na yun, ay naaalala ko ang katanghan ko kung paano ko'y sinuko ng basta-basta na lang ang pagkabirhin ko sa lalaking hindi ko naman mahal. Christine, iha, ako na magsasabi sa'yo, my apo doesn't have that much experience with women. Hindi ko nga alam kung kaya niya bang magpakita ng motibo sa'yo, kaya I'm asking you to take the lead. Ikaw na mag-initiate at nang makabuo kayong dalawa. Anya bago inabot ang kamay ko at marahan yung pinisil. Nakita ko ang pagsilay ng malungkot niyang ngiti. I know it's too much for me to ask, pero hindi ko alam kung hanggang kailan na nga lang ako sa mundong to eh. Anytime I'll be gone. Kaya sana pagbigyan mo ang makasariling kahilingan ko. Hindi ako makasagot sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung nakapag-isip na ba si Mr. Muller ng paraan para malusutan namin ang lolo niya. Kakausapin ko po si Rielo. Sagot ko na lang. Bago ako nagpaalam na kukunin ko na ang niluto ko at tatawagin ang asawa ko. Pagkapasok ko ng bahay ay hindi ko na kinailangan pang tawagin si Mr. Muller dahil nakasalubong ko na siya pero hindi ko siya pinansin. Nag-iwas ako ng tingin at dumiretso sa kusina. Nagpatulong na lang ako kina Nanay Feli at Becky na dalhin ang niluto ko. Pagkarating namin sa garden ay nadatnan naming nag-uusap ang maglolo. Pero agad din silang tumigil nang makita nila kaming papalapit. Let's eat. Sambit ko sa kanila at pilit na humiti. Agad namang tumayo si Mr. Muller at pinaghila ko ng upuan. You made this for us, son? Tanong niya at matamis na ngumiti. Ang galing talagang umarte. Yes, hon. Sagot ko na lang sa kanya. Akala ko ay wala na siyang sasabihin pero mas lumapit siya sa akin. You didn't have to do it but thanks. It made me really happy. Dagdag niya bago ako binigyan ng halik sa aking pisngi. Dahilan para matigilan ako. Mabilis na nag-init ang pisngi ko at may kung anong kumiliti sa tiyan ko. You're welcome. Nasabi ko na lang bago ako umupo. Nahagip pa ng mga mata ko ang malaking ngisi ni Lolo Henry habang nakatingin sa aming dalawa. Kumain na tayo. Sambit ko at nagsandok ng sinangag. Must be nice to be young, ha? Komento ni Lolo Henry bago sumubo ng pagkain. Oh, this is good. I didn't know na masarap ka palang magluto, iha. Gusto niyo po bang paglutuan ko kay always? Sambit ko. Hindi lang po ito ang alam kong lutuin. Are you sure? Yes po. Han, baka naman mapagod ka. Sabat naman ni Mr. Muller. Just leave that to the mates. Dagdag niya pa. Don't stop your wife from doing what she likes. Dapat nga suportahan mo pa eh. Why don't you help her cook sometimes? Tugon ni Lolo Henry. Can I help too? Lahat kami ay napatingin sa isang direksyon nang marinig namin ang boses ni Logan. Paglingon ko ay nakita ko siyang nakasuot lang ng simpleng itim na t-shirt na ipinare sa maong jeans at white sneakers. Ganun lang ang suot niya pero hindi ko maidedenay na ang lakas-lakas ng dating niya.
Siya yung tipong mala-action star ang dating, lalo na't alam kong isa pala siyang secret agent. Logan, iho! Come and join us. Alok ni Lolo Henry sa kanya. What brings you here? Uriel asked me to go with Christine, sir. Magalang niyang sagot bago lumapit. I've been told that Christine needs to buy some things for their vacation, so I'll be escorting her as per Uriel's request. Dagdag niya. I'll go get an extra plate. Presinta ko bago mabilis na tumayo at nagtungo sa kusina. Pagbalik ko ay nag-uusap na silang tatlo, pero si Lolo Henry lang talaga ang halos nagsasalita. Kahit hindi ko pa malubusang nakikilala ang mga kaibigan ni Mr. Muller, masasabi ko ang pinakamalapit sa pamilya Muller ay si Logan. Hindi lang kasi siya kay Mr. Muller komportable, kundi pati na rin kay Lolo. Kahit na hindi ako makarelate sa pinag-uusapan nila, ay nag-enjoy ako sa pakikinig hanggang sa matapos kaming kumain. Let's go? Sambit ko kay Logan nang madatnan ko siya sa sala habang kausap si Lolo Henry. Nakasuot lang ako ng simpleng kulay navy blue na bestida at white flat shoes para komportable akong maglakad-lakad. Mamaya. Bala ko pa rin kasing dumaan sa remittance center para magpadala ng pera kina mama. Sir, alis na po kami. Paalam niya kay Lolo Henry bago siya tumingin sa akin at kumiti. Let's go? Lolo, alis na po kami. Paalam ko rin. Nang tumango at ngumiti si Lolo, ayun na ang signal ko para umalis. Ako na ang naunang lumabas dahil tinawag pang muli ni Lolo si Logan. At habang naglalakad ako palabas, ay pansin ko ang pares ng mga matang nakatitig sa akin sa likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Logan na nakatingin sa akin. Kaya naman pinangunutan ko siya ng noo. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ko pagkasara niya ng pinto. Nothing. I just can't stop myself from staring. Tugon niya at matamis na ngumiti. You look good in the dress. In any dress. Dagdag niya kaya mas lalong kumunot ang noo ko. You always do. Ano? Ngumiti siya sa akin at umiling. Nothing. Anya bago ko nilagpasan. Napatitig na lang ako sa likuran niya. Minsan lang magsalita tong si Logan, pero hindi mo rin maintindihan ang sinasabi. Napailing na lang ako bago sumunod sa kanya. At akala ko hindi niya ako pagbubuksan, pero nabigla ako nang gawin niya yun. Akala ko wala sa inyong salitang gentleman. Sarkastikong sabi ko sa kanya bago ako tuluyang pumasok sa kotse. Iba ako sa kanila, Christine. Mabilis niyang sagot habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Lalo na pagdating sa'yo. Kung ano-anong sinasabi mo. Sabi ko na lang sabay iwas ng tingin dahil bigla akong naasiwa sa klase ng titig na ibinibigay niya sa akin.